Hi guys! Welcome to Amihan Tarot. Ang gagawin natin ngayon is a general reading or collective reading para sa month ng September. It means wala pong specific na zodiac sign. So, ikaw nakakaalam kung makaka-relate ka o hindi sa reading na ito. This reading is for September 2026. Okay. Ano ang mga message na paparating ngayong buwan na ito ng September 2026 para sa ating mga collective? Guys, para sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comments na rin. Overall energy. Ang iyong challenge, 10 of Cups. Focus, 7 of Wands. Blessings, 9 of Cups. Future energy, 9 of Wands. And the outcome, Queen of Pentacles. May mga bagay na gusto mong magdesisyon pero sa ngayon, nagdadalawang isip ka. Pwedeng may mga bagay na hindi ka pa naliliwanagan sa ngayon. Medyo may gulo pa rin. Umaga, hindi ka 100% na sigurado kung ano man tong gusto mong gawin sa buhay mo. Or alam mo siya pero may mga bagay na sa ngayon is kinakailangan mo muna maghintay. Dahil may iba ka pang dapat i-priority. And then ang challenge, 10 of Cups. This is regarding sa family. Pwedeng sabihin na nating may issue or may issue pagdating sa harmony or pakikisama mo kung sino man tong mga involved. Pwedeng pamilya mo, kasamahan sa trabaho, or romantic partner mo. Na sa ngayon is hindi ganun ka-stable, kumbaga may tension. And then, ang iyong focus, 7 of Wands. So, kung kinakailangan mong depensahan yung sarili mo, gawin mo. Kung ano yung tama, yun ang gagawin mo. Kung mali, dumistansya ka, kailangan mo magkaroon ng boundaries sa mga taong nagbibigay ng tension or gulo sa buhay mo. Kung ano man tong sitwasyon na meron ka sa ngayon. And then, ang iyong blessings, 9 of Cups. Kung ano man yung mga, let's say, meron kang natatagong talento, or kahit na hindi talents, kung meron kang ilang na skill set, nasa tingin mo dati, hindi mo ginagawa, kaya nga may 2 of Swords dito eh. Bakit hindi mo gawin ngayon? Dahil may naghihintay na swerte. Kung may iniisip kang negosyo dati na pinag-iisipan mo na baka hindi mag-click or hindi maganda, ngayon ito na raw yung time. Kasi nakakita ako dito ng wish fulfillment pagdating sa magandang pamumuhay na tatahakin mo. Basta't i-explore mo lang daw kung ano yung meron ka. Or pwede rin itong mga nakatago mong gamit na hindi mo na nagagamit. So, why not gawin mo siyang pera, gawin mong liquid, ibenta mo kung kinakailangan mong ibenta, at magiging puhunan mo siya kung ano man yung mga gusto mong umpisahan. And then, ang iyong future energy, 9 of Wands. Kung dati, nag-iisip ka, kasi ito yung current energy mo eh. In the future, kung ano man itong meron ka, bagay, talent, skill set, in the near future, iisipin mo na, now, ito na yung time, susulong na ako, gagawin ko na. And then, ang outcome, Queen of Pentacles. So, sabi ko nga, di ba, ilabas mo kung ano yung mga talentong meron ka dahil yan ang blessing mo.
kung ano yung mga bagay na hindi mo na napapakinabangan, pero pwede mo palang maibenta at pwede palang maging pera at pwede ka makapag-umpisa ng pagkakakitaan mo. Which is magbibigay sa'yo ng financial stability na masisecure yung pamilya mo or yung sarili mo. Kaya kung nag-i-struggle ka at yun ang issue ngayon sa problema mo o sa iyong pamilya, masusolusyonan mo kung magiging focus ka sa goal mo, hindi yung dadalawang isip ka. Kasi para nakikita ko rito is wala kang tiwala sa sarili mo. Malakas loob mo, yes, pero pagdating sa emosyon, doon ka nagdadalawang isip. So now, let's clarify. Ace of Swords, the World card, and the Ace of Cups. Alam mo, collective, sinasabi na rito na ito na yung time. Gawin mo na kung ano man yan dahil this is rebirth, change, na talagang dapat ginawa mo na. Pero since pinipigilan mo, kasi di ba ang change sa atin kung saan na tayo gamay o nasanay, ayaw natin ng pagkakaiba o magkakaroon ng kaibahan sa mga dati nating kinasanayan. So ngayon, kung ano yung sa tingin mong burden na sa buhay mo, tatanggalin mo na yan. Para ka rito magbibihis. Alam mo yung ahas, kung ano yung luma mong balat, papalitan mo na. O kung ano yung lumang mga bagay na nagiging obstacle para umangat ka, ngayon na-realize mo na. Kasi ito is panibagong journey mo na dati pang binibigay sa'yo ng Panginoon, pero tinatanggihan mo dahil natatakot ka. Pero malinaw na malinaw dito na ito is new beginning. Panibagong simula sa buhay mo. Na kung nag-i-struggle ka, may issue sa pamilya, anumang issue yan in general, problema sa pera, di ba pagka may problema sa pera, pati pagmamahal nababawasan, nagkakaroon kasi ng away. So ito na yung time ng kailangan mo na maglakas ng loob. And then the world is travel. Pwedeng dati gusto mo mag-abroad, nagdadalawang isip ka dahil nga baka iwanan mo o maiiwanan mo yung mga mahal mo sa buhay. Kung may anak ka, isa yun sa nagiging hadlang. Pero kung ikaw ay may pangarap, magkaroon sila ng magandang kinabukasan, or magandang pamumuhay tulad niya sa nakikita ko, nangangarap ka ng isang maayos o malaking bahay. Simple pero yung matatawag mo talagang komportable kayo ng pamilya mo. So, ngayon na raw yung time para tuparin mo kung ano man yung mga pinapangarap mo. And then, 10 of Cups, ang yung challenge. Kasi alam mo, nakikita ko pa rito, parang before is, tinatanong mo na yung sarili mo, o ang Panginoon kung, bakit parang walang progreso sa buhay ko, kahit anong gawin ko, yung pamumuhay namin laging gipit, o hindi sapat, para matustusan yung mga pangangailangan mo, o pangangailangan ng pamilya mo. Kaya may struggle. Gusto mong sumaya, o pasayahin yung pamilya mo, pero hindi mo magawa. Dahil kulang ka sa lakas ng loob. So now, 10 of Cups, ang iyong challenge. The Hierophant, 7 of Cups, and the Chariot. See? Ang daming gumugulo sa isip mo. Ang nagiging hadlang dito is, kung aalis ka, which is nakikita ko rito, para maglakas ng loob, either yun nga, maglilipat ka ng trabaho or lilipat ka ng bansa, ando dun yung takot. Makikita mo eh. Ando dun yung baka mamaya hindi maganda yung kalabasan, o baka kung ano mangyari sa akin, paano na yung pamilya ko. Well, kung maglalakas loob ka,
dalawa lang yan. Kasi sugal yan eh. Either success or kung may failure man, at least sumubok ka. Pero kung wala kang gagawin, as in stagnant, ang iyong energy, hindi lang ikaw magiging stagnant. Lahat ng nakapaligid sa'yo. Pamilya mo, yung sitwasyon mo, yung gusto mong bilhin, hindi mo magawa, hindi mo mabili. Yung gusto mong gawin, hindi mo magawa. Kasi wala kang lakas ng loob. Pero ang buhay ay sugal. Kung kinakailangan mo mag-training or mag-seminar para mas lalo lumakas ang loob mo or magdagdag para lumakas ang loob mo, gawin mo. Kung sa tingin mo kulang ka pa sa skills, edi mag-training ka or mag-enroll ka ng another kahit short course pa yan. Dagdag din yan, malay mo, mapakinabangan mo kung ano man yung certificate na makakuha mo. Kung yun yung isa sa mga tingin mo hadlang. And then, 7 of Wands, ang iyong focus. Kaya nga, ang focus mo raw dito is tibayan mo ang loob mo. Kung meron ka nakikitang struggle sa pamumuhay nyo, ikaw na yung kailangan magkaroon ng change. Pero ito yung change for the better na. 6 of Cups, Ace of Pentacles, Queen of Cups. Ang nakikita ko rito, buo yung loob mo eh. Pagdating sa pamilya mo, ando dun yung pagmamahal, gusto mo ibigay sa kanila lahat. Pero may takot na yun nga, na pag wala ka, sino nang mag-aalaga sa kanila. Pero nandito yung opportunity eh. Kailangan mo rin ng tapang, lakas ng loob. Kung wala yan, masasayang to. Yung mga binibigay sa yung oportunidad. Kasi ang opportunity is minsan lang yan. Once na tinalagkuran mo, hindi natin alam kung ilang taon pa ang lilipas para mabigyan ka uli ng another chance na sumubok. Okay, ang iyong blessings, which is 9 of Cups. King of Swords, Knight of Cups, and 3 of Pentacles. See, kung ayaw mong mag-abroad, alam mo may mga bagay na pwede mong palaguin. Bagay na hindi mo na kailangan na pag binenta mo pala. Kasi nakikita ko dito mga gamit. Basta't humingi ka lang ng tulong, may tutulong sa'yo. Yun yung gamitin mo. Kung ayaw mo mag-abroad, well, i-explore mo kung ano yung talent na meron ka. Kasi nakikita ko meron dito. Marami kang creativity na pwede mong ipakita o gawin. Basta alam mo lang kung paano magplano, kayang-kaya mo. Kasi nakita ko rito madiskarte ka eh. At maingat ka rin sa mga bagay na gagawin mo. Hindi ka sugod ng sugod. At saka meron kung gusto mong humingi ng tulong, dati mong boss, mga kaibigan mo, pwede mo silang dahil andito yung nakikita ko may tutulong din sa'yo. O pwede mong boss dati. Pwede ka makipag-usap. Na, boss, kailangan ko ng ganito, baka pwede mo ako matulungan. So, kung ano yung meron ka, magaling ka sa communication, gamitin mo. Kasi isa yun sa mag-aangat sa'yo. Pwedeng literal na sa sales ka o sa communication ng iyong trabaho. Pwedeng isa ka ring broker. Knight of Wands, ang iyong future energy, 2 of Cups, 6 of Swords, and the Sun. Wow! Ganda nito. The Sun is, magkakaroon ka ng clarity. Kung dati ngayon naduduwag ka, hindi ka makapag-isip, ito na yung time na makikita mo yung liwanag at magkakaroon ka ng lakas ng loob. At dahil sa tingin mo yaan yung magbibigay o mag-aangat sa inyong buhay, yes. At nakikita ko na yes, may collaboration, may pagtutulungan, at kung ano man yung pupuntahan mo, hindi ka kailangan mag-alala dahil yung pamilya mo o mga anak mo is may taong magkikare o tutulong sa kanila. Pwedeng asawa mo. Andiyan siya, hindi kanya pababayaan.
tutulungan ka niya sa ibang bagay habang ikaw naman ay nakikipagsapalaran sa ibang lugar, or may gagawin kang proyekto, negosyo, siya nandiyan lang sa likod mo. Laging nakagabay o laging nakasuporta kung kailangan mo ng tulong. Kasi nakikita ko rito is nag-aalala ka sa mga pwedeng sa anak mo, or kung wala ka pang anak, sa mga kapatid mo. At sinasabi ng mga energies or baraha na ito is may mga tutulong sa'yo para matuloy mo kung ano man yung mga plano mong gagawin sa buhay mo. And then, ang iyong outcome, Queen of Pentacles. The Emperor, Eight of Wands, wow, and Five of Cups. Kung ano yung mga sinayang mo dati, iiwan mo na yan. Para sa'yo, past is past. Ngayon, haharap ka na, malakas ang loob, determinado, at yun yung magbibigay sa'yo ng panibagong buhay, which is mas angat, mas maganda kaysa sa kinalalagyan mo ngayon. Kasi nagdesisyon ka na. And this is also communication. Fast action na communication from Emperor. Maaaring ito yung magiging employer mo, boss mo, na nagdesisyon para kunin ka. Kung nag-apply ka man, ito na yung right time o tamang panahon para sumubok ka kung ano man yung journey na yan. Kasi itong taong to is, ito siya yung tutulong sa'yo. Usually naman tong The Emperor na yan. Okay, ano ang mga message? Ano pa ang mga message from universe? Your intuition and healing powers will guide you to a better path. Just be careful. Siyempre, kung magkikipagsapalaran ka, kailangan mo pa rin ng pag-iingat. Pag-iingat na may lakas ng loob. Pwede naman yun eh. Basta yung determination nandyan. Huwag ka rin padalos-dalos kung alam mong alanganin, alam mo kung kailan ka hihinto. Pero pag alam mong tama, sumigi ka lang. At baka yun is pagsubok lang. Titingnan ka ng universe kung hanggang saan yung tapang mo. But dahil sa mga energies na nandito, magkakaroon ka ng power na mag-guide sa'yo para sa path na pupuntahan mo. So, collectives, ito ang inyong reading. I hope nagustuhan nyo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!